Nagising akong may matamis na ngiti sa aking mga labi nang mabungaran ng aking mga mata ang payapang natutulog na magandang mukha ng aking pinakamamahal na asawa. Magkayakap kaming nakatulog na parehong wala kahit na anong saplot sa katawan. Ilang minuto ko pa siyang pinakatitigan bago ko kinintala ng halik ang kanyang noo. I love you, honey. Bulungkot maingat kong iniangat ang aking brasong nakayakap sa kanya. Inayos ko na lang ang kumot na tumatabing sa kahubdan ng katawan niya. Tumayo na ako at nilapitan ng crib ng anak namin. Dinukwang ko ito sa crib niya at ginawaran siya ng halik. I love you, son. And thank you at hindi mo kami inistorbo ni mommy kagabi. Bulong ko din na may pilyong mga ngiti sa labi. Muli ko pang inayos ang kumot ng asawa ko bago tuluyang lumabas ng aming kwarto. May matamis na ngiti sa labing lumabas ako ng bahay namin at nagtungo sa rooftop na siya kong nakasanayan na sa tuwing magigising ako sa umaga. Magaan ang aking pakiramdam na parang hanggang ngayon pakiramdam ko nakalutang pa rin ako sa alapaap. Ilang beses ba namin pinagsaluhan ng ligayang walang kapantay kagabi. Pre, congratulations! Bungad agad sa akin ni Wancho na mukhang kadarating lang din niya. Kaya napakunot noo pa ako. Attorney! Hiyaw din ni Rafael na parating pa lang. Ha? Tanging namutawi sa bibig ko at nang maalala ko kung anong ibig nilang sabihin, napangiti na lang ako. Nakalimutan ko na nang dahil sa kakaibang saya kong nadarama sa puso ko. Napakamot na lang ako sa aking batok at hinarap silang may malawak na ngiti. Salamat sa inyo. Usal kong masayang masaya. Kailan ang blowout? Pangangantsaw pa nilang sabay-sabay. Isasabay ko na sa birthday ni Kenneth para minsan na lang maging ang binyag. Kaya ihanda na ninyo mga panregalo sa anak ko. Pang-asar ko na lang sa kanila. Kuripot mo talaga. Inisa mo ng lahat. Bulalas naman ni Carlos. Hindi ka lang pala abogado. Wise ka din. Saad ni Rafael. Naalimpungatan akong may tumamang kung anong bagay sa ulo ko at isang matinis na tinig ang aking naulinigan. Kaya agad ako napabalikwas ng bangon. Nanlaki pang aking mga mata nang tinamaan ng lamig mula sa aircon ng aking katawan kaya agad ko ding ikinipit sa katawan ko ang kumot. Muli kong narinig ang hagik-hik ng maliit na tinig kaya nagangat ako ng paningin. Kitang-kita ko ang nakatawang mukha niya. Nakatayo siya at nakakapit na mabuti sa hanggang dibdib niyang crib at inuuga-uga na niya ito. Mom, Dada. Usal niyang sunod-sunod kaya naalala ko ang kanyang ama. Ang dahilan kung bakit ako hubot-hubad na nakatulog. Wala na akong lakas magsuot pa ng damit nang lubayan niya ako. Wala na naman siyang kapagurang inangkin ako magdamag hanggang umaga. Let's go, baby. Doon ka na muna kay Yaya Emma. Tanghali na ako. Hanikot nagmamadaling binuhat siya matapos kong maisuot ang robang nasa paanan ng kama. Halos magkandara pa ako sa pagmamadali. Tanghali na. Kasalanan na lalaking yun kung bakit ako tinanghali ng gising. Paninisi ko pa sa kanya at nang maalala ko kung gaano niya ako sinamba at pinaligaya ng walang kasawaan. Napapangiti pa ako at dinama ng mga daliri ko ng aking labi. Ang kasabikan kong madama ang init ng kanyang katawan ay muli kong nadama at pinagsaluhan namin ng walang hanggang gloria. Narating kong muli ng ilang ulit ang ikapitong langit. Kasama siya, ang nag-iisang lalaking itinatangi ng aking puso't kaluluwa. Good morning, ma'am. Congrats po. Mga pagbating maririnig ko sa mga empleyado ko pagpasok ko pa lang sa entrada ng building. Kaya napataas kilay ako at nagtataka kung bakit nila ako binabati at para saan. Ano bang nagawa ko at kinokongratulate nila? Anong meron? Mataray kong sikmat nang makita ko silang nagkakagulong parang may pinapanood na kung ano sa mga computer sa harapan nila. Good morning, ma'am. Bakit po si sir lang ang walang picture? Tanong ng isa sa akin. Kaya wala sa loob na sinilip ang screen ng computer sa harap niya. Halos lumuwa ang aking mata sa nabasa. Tama bang nakikita ko at nababasa ko? Tanong ko sa isipan. Back to your work. Maotoridad ko na lang singhal sa kanila upang pagtakpan ang pagkapahiya.
dahil nawala sa loob ko ang tungkol sa exam niya. Malalaki ang hakbang at may pagmamadali na akong pumasok sa loob ng opisina ko. Agad ko ding binuklat ang laptop ko at hinanap ang tinitingnan nila. Masusi kong binasa isa-isa ang mga pangalang nakatala. Tom. Sunod-sunod kong mura nang masiguro kung tama ang nababasa ko. Tom Yukit, bakit hindi mo sinabi? Nagmukha tuloy akong tanga. Usal ko pang may kalakasan dahil bigla akong kinabahan. Parang ako ang may pagkukulang kung bakit siya lang ang walang litrato sa lahat ng nasa top. Bakit hindi siya nag-submit ng picture niya? Baka maging sa yearbook nila'y wala din siyang picture. Halos mapangat ako sa kinauupuan ko sa gulat nang tumunog ang aking cellphone kaya agad kong dinukot ito sa bag ko. Hello po tita, good morning po. Bungad kumbati sa mommy ni Andre, ang aming ninang sa kasal. Congratulations sa inyo. He's the top-notcher in bar exam. He did it, and I'm proud of him. Tuwan-tuwa niyang bulalas, kaya wala ako nasabi. Ang alam ko lang nakapasa siya. Hindi ko naman alam na magta-top 1 pala siya. Nawala na rin sa isip ko yun dahil sa umaapaw na saya sa puso ko sa nangyari sa amin kagabi. Thank you po tita, ipaparating ko na lang po sa kanya. Tanging nausal ko. Sa dyaryo, TV at maging sa magazine, pangalan niya ang bumabandera bilang top-notcher sa katatapos lang na bar exam. Pero lahat nagtatanong kung sino si attorney Kate Crimson, ang bar top-notcher at bakit walang picture saan man nila ito hanapin. Wala din itong social media account. May nakuhanan man silang mga information, tanging pangalan at marital status lang ang nakikita nila. Single, kaya napakunot noo siya. Kaya ba madaming nalilink na babae sa asawa niya? Hindi nito ipinaalam na may asawa at anak na ito? Halos wala siyang nagawa sa opisina sa kaiisip kung ano na mangyayari sa buhay nila ngayon. Isa ng ganap na abogado ang asawa niya. Taking na lang ang hihintayin nito para maging formal ng abogado ito. Alam niyang malaki ang magiging pagbabago ng buhay nila anumang sandali mula ngayon. At hindi niya alam ang mga pinaplano sa buhay ng asawa. Kung sila pa ba ang gusto nitong makasama at ilan bang babae ang nauugnay sa asawa. Kabi-kabila ang mga rumors na biglang kumakalat ngayon sa mga social media na naging karelasyon daw ng asawa. Niwala ang pangalan niya sa mga iyon. Gaano kagaling ang asawa niya at naitago nito ang marital status nito. Hindi man lang nabanggit ang pangalan niya. Niwalang nakapagsabing kasal na ito. Bakit mukhang sekreto ang lahat ng tungkol sa kanila ng asawa at anak? Kailan ba siya isinama nitong mamasyal? Parang wala siyang natatandaan na nag-date sila nito kahit kumain sa labas. Namasyal kaya sa park o kahit sa alinmang lugar ni hindi niya natatanda ang ipinakilala siya nito sa kahit sinong kakilala nito o kahit sa mga classmates nito. Maliban na lang kila Carlos at Juancho. Abala ito noong panahong nag-aaral pa ito. Lagi itong nagbababad sa gym at lumalabas lang ito para mag-deliver ng mga sportswear at shoes sa mall. Bilang isang working student, masipag at matyaga ito. Kaya ang alam lang niya, gym, school at bahay lang ito. Masyado rin siyang naging abala noong panahong iyon sa pagpapalago ng negosyo ng lola niya. Kaya wala na siyang oras para usisain ito at sinuhin kung sino-sino ba nakakasama nito at kung saan-saan nagpupunta. Malaki din ang tiwala niya dito. Ngayon naglalabasan ng ganitong issues tungkol sa asawa. Para ito ngayong isang celebrity sa dami ng issues. Sinong hindi mag-iinit ang ulo? Siya ang asawa pero walang alam tungkol sa pagkatao ng asawa. Kulang na lang, manakit siya ng tao sa galit na biglang umusbong sa puso niya. Nagpupuyos ang kalooban niya sa mga natuklasan. Ang inakala niyang tapat ang asawa sa kanya, hindi pala at marami pala itong itinatagong lihim. Mga babaeng karelasyon daw nito, mga magaganda at sopistikada, mukhang mayayaman at edukada, kilala sa lipunan at larangan ng pagnenegosyo. Pero naisip din niya kung ilang taon na ba silang kasal ng asawa at kailan ba nagsimula ang mga issues na naglalabasan ngayon at kanya-kanya ng pasikatan ng mga babaeng nagsasabing ex daw nila ito. At kung may katotohanan ba ang lahat ng kumakalat na mga rumors,
paano kung nangyari ang mga ito bago pa lang sila nakasal. Nag-off na lang siya ng gadget niya upang mapanatag ang isip niya dahil hindi niya alam kung may katotohanan ba ang lahat. Baka mapahiya lang siya sa asawa kung kukumprontahin niya ito at sabihin itong nagsaselos lang siya. Marami pa siyang dapat pagtuunan ng pansin na mas importante kaysa sa tsismis na kumakalat. Wala din namang pinakikitang picture ang kahit isa sa mga babaeng nagka-claim na naging karelasyon nila ito. Nakakuyom ang mga kamao niyang tumayo sa pinakatuktok ng gusali at tumanaw sa malawak na syudad. Tanaw na tanaw niya mula sa kinatatayuan ng mga naglalakihang mga gusali at ang nagsalimbayang iba't ibang uri ng mga sasakyan. Ang mga taong kasing liliit na halos ng langgam sa tingin niya sa taas ng kinatutuntungan niya. Matatalim ang kanyang mga matang pinagmamasdan ng mga ito. Magsisimula na ako sa aking mga plano. Iisa-isahin ko na kayong sisingilin. Pagbabayarin ko kayong lahat. Lasapin niyo ang igagawad kong parusa sa inyo. Sisiguraduhin kong walang matitira sa inyo kahit isa. Babawiin ko ang lahat ng kinuha niyo sa amin. Muli kong ibabangon ang pangalang Montefalco at sisiguraduhin kong muling makikilala at mamamayagpag ang kinang nito sa dating pwesto. Attorney, may kliyente kang gustong kumausap sa iyo. Papapasukin ko na ba? Bungad na tanong ng sekretary ko na nakangiti sa akin pagpasok ng opisina ko. Araw-araw ganito na ang buhay ko. Hindi ko na mabilang kung ilan na ba ang kasong nahawakan at naipanalo ko at wala pa ako natalong kaso ni isa. Matapos ako makapasa at mag-top sa bar exam, kabi-kabila ang mga offers sa akin. Hindi ko alam kung sinong pagbibigyan ko sa dami ng law firm na nag-aalok na maging bahagi ako ng kumpanya nila. Pero mas pinili ko dito. Dito ako maligaya. Ang tumulong sa mga kapuspalad na walang sapat na kakayahang mabigyan ng hustisya at katarungan kung anumang ipinaglalaban nila. Dito din ako humingi ng tulong noong ipinakulong ako ng mga magulang na aking asawa. Ngayon, halos hindi sila makatingin ng diretso sa mga mata ko. Dahil alam nilang sa kunting pagkakamali lang nila, kaya ko silang ipakulong. Kahit isama pa nila ang abogadong kasabwat nila sa pagpalsipika ng mga dokumentong ginamit nila laban sa akin. Hindi man kalakihan ang sweldo ko dito pero sapat na para sa amin. May iba pa naman akong source of income at hindi ko kailangan ng madaming pera. Ang gusto ko lang makatulong sa mahihirap dahil naranasan ko kung paanong mga pasaliwanag ng nakapiring ang mga mata. Walang nagtatanggol, walang nais tumulong sa iyo dahil wala kang perang pambayad sa kanila. Wala kang makakamit na hustisya dahil lahat sila kalaban mo dahil sila lang ang may pera. Para sa ibang tao, lahat kayang tapatan ng pera. Pera ang umiiral sa mundong ibabaw pero nakalimutan nilang hindi lahat natutumbasan ng pera. At mismong pera din nila ang papatay sa kanila. Iniisa-isa ko kahit maliliit na detalye para makahanap ng mga ebidensya upang may panalo ko ang aming laban. Hindi din biro maghanap na ng nakabaon na sa lupa. Pero kahit sa ilalim pa yan ng dagat, ipapahukay ko para lumabas lang ang katotohanan. At sa bawat panalo namin, isang malaking tagumpay iyon para sa akin, para sa taong api at para sa bayan. At higit sa lahat, para sa kinabukasan ng nakararami. Kailangan ko ma-practice mabuti ang pinag-aralan ko bago ko lumaban sa giyera. Kulang pa rin ang mga nakakalap kong impormasyon. Kailangan ko din proteksyonan ng pamilya kung lumalaki na. Next month, June na ng aking asawa sa pangalawa naming anghel at ayaw kong matulad siya sa nangyari sa aking panganay na sa pilitang lumabas dahil sa walang pusong mga magulang ng kanilang ina. Are you alright? Nag-aalalang usal sa akin ni Kate at inalalayan pa niya akong maglakad kahit sabihin kong ayos lang ako. Lagi din siyang nakabantay sa akin pag nandito siya sa bahay at ayaw niyang nawawaglit ako sa paningin niya. Kaya minsan, naiirita na ako sa kanya. Don't worry, kaya ko sarili ko. Singhal ko sa kanya at naglakad palabas ng kwarto para puntahan ang panganay namin. Madalas lang ako dito sa loob ng bahay, simula nang mag-leave ako. Next week, due date ko na at makikita ko na ang baby namin na hindi ko na ipinag-aksayahang ipa-ultrasound. Kaya hindi namin alam ang gender niya.
Halos hindi na rin siya lumalabas ng bahay at laging nakasunod at nakaalalay sa akin, maging sa pagtulog. Hindi ko naman kasi akalaing makabubuo kami sa minsang pagniniig namin. Nadala kasi ako sa tawag ng laman at nabalot ng apoy sa pagnanasa, kaya ito naging resulta. Kaya kahit ayaw ko siyang pansinin, sunod lang siya ng sunod sa akin. Minsan si Carlos ang inuutusan niyang samahan at bantayan ako. Hindi ko pa rin naman makakalimutan na nakita kong pakikipaghalikan niya sa babae niya. At nadagdagan pa ang mga iyon ng kung sino-sinong babaeng nauugnay sa kanya. Kaya mas lalo ako nabubuisit sa kanya at hindi siya pinapansin. Kung hindi lang niya nakitang lumalaki ng tiyan ko, hindi pa niya malalamang buntis ako dahil wala naman akong balak ipaalam sa kanya. "Mommy!" Tawag ng anak ko nang makita niya akong pababa ng hagdanan. Matatas na siyang magsalita at mabilis na rin maglakad. Ang bilis talaga ng panahon. Dati napakaliit pa lang niya. Ngayon, magdadalawang taon na siya kaya ang dami na niyang tinatanong at gustong gusto niyang nagpupunta sa gym kasama ang daddy niya. "Hello, my baby. What is that?" Tanong ko sa kanya dahil may itinatago naman siya sa likuran niya. Malamang may nasira na naman siyang laruan niya. "What's that? May I see?" Ulit ko pa pero nakangiti siyang umiling-iling at mas lalo pa niyang ikinover sa likod niya ang mga kamay. Ayaw niyang ipinakikita sa akin ang nasisira niyang laruan pero itinatago pa rin niya at ayaw itapon. "Can I see that? Can you show me? Let me see." Sunod-sunod kong usal pero iling lang ang tugon niya at nagmamadaling isiniksik niya sa lalagyan niya ng laruan kahit nakita ko naman na, "No more, Mom." Saad niya. Ipinakita pa niya mga palad niya kaya niyakap ko na lang siya at pinupog ng halik. "Enough, Mommy. I can't breathe." Reklamo niya at nagkunwang hindi nga makahinga. Inilabas pa niya ang kanyang dila. Yumukod at nag-ubu-ubuhan. "Oh, what happened?" Tinig naman na ikinahinto niya sa pagdadrama at nang lingunin ng daddy niya inilagay pa niya ang sandaliri sa bibig niya. Kaya natahimik naman ang ama niya sa pagsasalita. May mga bagay na lagi silang magkakamping mag-ama tulad ngayon. Kaya napasimangot ako sa kanila. Magkayakap na naman silang mag-ama at nagbubulungan. Kanina pa ako alumpihit dahil paminsan-minsang sumasakit ng aking tiyan. Maging ang balakang ko'y sumasakit na rin pero parang antok na antok naman ako. Himbing namang natutulog ang mga katabi ko. Tumayo na lang ako at chinek ang mga gamit na nakahanda na para sa panganganak ko. Ilang beses ding inayos ni Kate ang mga ito. Baka may kulang pa daw. Ang alam ko sa isang araw pa ang schedule ko pero dumadalas na ang paghilab ng aking tiyan. Naglakad-lakad na lang ako paikot-ikot dito sa loob ng kwarto namin. Gigisingin ko na lang siya pag hindi ko na kaya. "Hey, what happened, honey? Are you okay? Do you feel something strange?" Post niyang sunod-sunod na tanong at nagmamadali siyang bumangon. Malalaki ang hakbang na nilapitan ako. "Bring me to the hospital. Manganganak na yata ako." Usal kong nakangiwi. Kaagad naman niya akong binuhat at akmang ilalabas na sana ako ng kwarto nang magprotesta ako. "Put me down." Mariin kong asik sa kanya. "Ano ka ba? Yung mga gamit ang dalhin mo, tawagin mo si Emma para bantayan si baby. Kaya ko maglakad." Dagdag singhal ko pa sa kanya. Maingat naman niya akong ibinaba. Napakamot batok pa siya at agad ding tumalima. Mas ninenervyos pa siya sa akin. Hindi niya alam ang gagawin. Akala ko'y handa na siya sa ganitong pagkakataon. Hindi pa pala. Wala nga pala siya ng mga nakako sa panganay namin at hindi ko din alam kung anong nangyari noon. Takot na takot ako nang may umagos na dugo sa aking mga hita at hindi ko na rin matiis ang sakit ng aking tiyan na parang binibiyak. Kaya nagkulaps ako noon. Nagising ako, wala na ang aking anak sa sinapupunan ko. At hindi din ako pinapayagan nila mama na makita at mahawakan ng aking anak. Inuwi nila ako ng sapilitan na may kasamang pananakot at nalaman kong sila ang may kagagawa ng pagkakakulong ni Kate. Kaya hindi ko din siya masisisi kung bakit galit na galit siya kila papa. Huminga ako ng malalim dahil muling humilab ang aking tiyan. Kaya napahawak ako sa aking balakang at marahang naglakad palabas ng kwarto namin. Alam ko nag-aalala lang siya sa akin pero hindi ko pa rin siya pinapansin at diretsyong naglakad. Dahil alam kong pagdating namin sa ospital, patatayuin at paglalakad-lakarin din nila ako. Tulad ng ibang nanganganak na nakikita ko,
pag nagpapacheck up ako. Kaya hindi ko na kailangan magpabuhat pa. Are you sure, honey, na kaya mo pang maglakad? Pangungulit pa niya nang maabutan niya ako naghihintay ng pagbukas ng elevator. Bitbit niya sa isang kamay ang may kalakihang bag na puno ng mga gamit namin ng magiging anak namin. Inalalayan din niya ako gamit ang isang kamay niya. Yeah, kaya ko pa. Huwag mo kong intindihin. Tugon ko dahil kaya ko pa namang tiisin ng sakit kahit napapadalas na ang paghilab ng tiyan ko. Hindi na lang ako umimik nang inalalayan niya ako dahil kailangan ko nang makakapitan sa tuwing humihilab. Halos pangkuinan niya ako pasakay ng kotse niya. Ni hindi na niya nakuhang magbihis. Buti na lang, naka-jogging pants at puting v-neck t-shirt ang suot niya ngayon. Kadalasan, sandal at boxer short lang ang suot niya pag natutulog. Slow down, Kate. Makakarating din tayo ng ospital. Usal ko dahil ilang beses na siyang nakipag-overtake. Hindi na rin naman marami ang sakyan sa lansangan dahil madaling araw na. Sorry, attorney, pero hindi na po kayo pwedeng pumasok sa loob. Pigil sa kanya ng isang nurse. Ayaw na niyang bitawan ang aking kamay at nagpipilit din pumasok sa loob ng delivery room. Ayos lang ako dito. Sa labas ka na lang maghintay. Pagtataboy ko din sa kanya. Kita ko sa mukha niya labis na pag-aalala. Marahil naiisip niya baka himatayin na naman ako. Iba ngayon kung ikukumpara sa unang panganganak ko. Payapa ang buhay namin ngayon. Walang balakid sa kapaligiran. Tahimik at hindi kami inaabala nila mama. Dumit! Singhal ko pagkalabas ko ng delivery room. Natatakot ako na baka maulit-ulit ang nangyari sa kanya. Naalala ko pa mga sinabi nila Carlos noon at muli nilang naikwento sa akin noon 1 linggo kung paano siya magsisisigaw ng dahil daw sa sakit ng tiyan hanggang sa himatay na daw ang asawa ko nang hindi na makayanan ng sakit. Sila ang nakasaksi sa paghihirap niya noon. Sila ang kadamay ng asawa at anak ko ng panahong kailangan nila ako sa tabi nila. Mariin kong nasa bunutan ng aking ulo dahil sa labis na pag-aalala. Palakad-lakad lang ako dito sa tapat ng pinto at hinihintay kung anong magiging lagay niya. Madalas ko ring silipin ang glass window malapit sa pinto na may tabing na telang kulay blue. Halos 2 oras na sila sa loob pero wala pa ring lumalabas kahit sino. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa asawa at anak ko. Lakad pabalik-balik lang ginagawa ko dito sa tapat ng kwarto niya habang naghihintay. Ang tagal na nila sa loob. Gustong-gusto ko na silang pasukin sa loob. Gusto kong kasama ko ng aking asawa sa loob kahit alam kong galit pa rin siya sa akin. Hanggang ngayon, kahit matagal nang nangyari iyon, alam kong hindi pa rin niya ako napapatawad. Hindi ko na alam kung ilang beses na ako nagmumura ng pabulong habang naglalakad paikot-ikot dito. Pinagtitinginan na rin ako ng mga tao. Baka iniisip nila na sisiraan na ako ng bait. Napahinto ako sa paglalakad at napatayo ng tuwid nang may marinig na akong uha ng sanggol. Ang unang iyak ng aking anak. Halos maiyak ako sa mga naririnig dahil sunod-sunod na ang pag-iyak niya. Parang nagpapasaklolo siya sa akin. Kahit anuman silip ko sa glass window, wala talaga ako maaninag sa kapal ng tela. Gusto ko na silang makita. Gusto ko malaman ang lagay nilang dalawa. Congratulations, Attorney Crimson. It's a healthy baby girl. Mukhang talo ka ngayon dahil kuhang-kuha niya magandang mukha ng mommy niya. Napaka-cute ng anak mo. Nakangiting pagbibiro ni Doktora. May nakuha ka na bang kwarto para sa mag-ina mo? Tanong pa niya kaya napangangapa ako dahil nawala sa loob ko ang lahat na dapat gawin. Maging ang mga damit niya hindi ko na ilabas. Sir, may dala po ba kayong mga gamit ni baby? Tanong ng nurse na kalalabas lang. Kaya nahihiyang nagpaalam ako sa kanila para kunin ang bag na naiwan sa kotse ko. May masakit pa ba sa'yo? May gusto ka bang kainin? Inumin? Sunod-sunod kong tanong sa asawa ko nang malapitan ko ito. Mukhang haggard ito. Hinawakan ko na lang ang kaliwang kamay nitong may nakakabit na swero sa likod ng palad at maingat na hinaplos-saplos sa bahaging malapit sa may nakatusok sa karayom. At nang hindi pa ako nakontento ay bahagya akong iniangat ang ulo ng asawa ko. Kinabig ko sa dibdib ko at niyakap. Hinalik-halikan ko din ito sa tuktok ng ulo upang pawiin ang naranasan nitong hirap sa pagle-labor na mailabas lang ang anak namin.
Dinig ko pa mahinang paghikbi nito. Kung pwede ko lang akuin ang sakit at hirap, ginawa ko na. Paus kong boses na anas sa kanya. Kasabay ng mabining paghagod ko sa likod nito upang ipadamang karamay niya ako sa paghihirap niya sa panganganak. Ilang mahihinang katok sa pinto ang nagpahiwalay sa kanila. Maingat niyang iniayos ang asawa sa pagkakahiga at hinintay kung sino man ang taong gustong pumasok. "Excuse me po, ito na po si baby." Bungad ng isang tinig na nagpalingon sa kanila. "Pakifilapan na lang po ito. Babalikan ko na lang po mamaya." Ani pa ng isang nurse nang iabot sa kanila mga papel at tuluyan ng lumabas ng silid nila ang mga ito. Halos maluha siya nang makita ang anak na nakabalot ng puting kumot. Kagad niya kinuha ang anak. Sabik na sabik niya itong pinakatitigan. Ilang beses din niyang dinampian ng magaang halik ang anak sa noo at pisngi. Ilang beses namang nagpakurap-kurap ang mga mata ng anak niya na parang inaaninag siya. Nanunulis din ang maliliit nitong bibig. Mahina siyang natawa sa naging reaksyon ng anak, kasabay ng pagpatak ng butil ng luha dahil sa tuwang nag-uumapaw sa kanyang puso. Isa na namang anghel ang nasa mga bisig niya. Isang biyaya. Ang paghawak sa balakang niya nagpalingon sa kanya sa asawang nakahiga sa kama. Kaya iniharap niya dito ang anak nila at maingat na inabot kay Amara ang sanggol na may luha sa pisngi. Pinahid naman ni Amara naglandas ng mga luha sa pisngi niya na may ngiti sa labi. Isang munting anghel na naman ang nagbuklod sa kanila at nagpatibay ng kanilang relasyon. "Hindi ka talaga marunong umintindi. Pinagsabihan ka na namin noon na hiwalayan mo ang hampas lupang lalaking iyon. Pinilit mo pa rin ang gusto mo. Tingnan mo ngayon ang nangyari. Inanakan ka lang ng inanakan at saka ka iniwan." Walang pakundangang hiyaw ng kanyang ina sa kanya nang malaman nitong nawawala ang asawa at hindi na umuwi. Isang buwan ang mahigit niyang hindi nakikita ang asawa. Hindi na ito umuwi sa bahay nila. Ang pagkakaalam lang niya nung una hindi sila nagpapang-abot dahil nasanay na siyang umaalis ito nang tulog pa siya at himbing na silang mag-iina natutulog pag umuwi ito. Sa dami ng trabahong dapat nitong gambanan, kaya wala siyang kamalay-malay na wala na palang asawa. Hindi na ito umuwi. Maging sila Carlos, wala ding masabi sa kanya dahil hindi na nga raw ito nagagawi sa gym. Maging ang opisina nito, ilang beses na rin niyang pinuntahan at pawang hindi alam at hindi na pumapasok. Mga kasagutan lagi niyang naririnig kung magtatanong siya sa kinaroroonan ng asawa. At ang hindi niya inaasahan nang minsang nagpunta siya sa opisina ng asawa. Isang maganda at matangkad na babae ang naghahanap dito at nagsasabing boyfriend nito ang asawa niya. "Kailan pa hindi pumapasok si Kate? Bakit hindi man lang niyo ko in-inform na matagal na palang wala dito ang boyfriend ko? Wala man lang nakapagsabi sa akin. May tinatago ba kayo sa akin?" Mataray na sikmat nito sa mga tao sa loob. "May iba pa bang nagpupunta ditong babaeng lumalandi kay Kate? Sagutin niyo ako. Kung hindi, lahat kayo mawawalan ng trabaho. Ipatatanggal ko kayong lahat kay Kate." Pagbabanta pa nito. "Ma'am, hindi naman po namin alam kung saan nagpunta si attorney at kung kailan siya papasok. Basta isang araw po hindi na siya pumasok hanggang ngayon. Marami nga pong naghahanap sa kanya mga kliyente niya." Paliwanag ng isang babae. Iminuestra din silang nakahilarang nakaupo at sinugundahan din ng isa na hindi na nga pumapasok ang huli. "Malaman ko lang na pinagtatakpan niyo siya. Malalagot kayong lahat sa akin. Ipatatanggal ko kayong lahat." Hiyaw na nito. 2 linggo lang ako sa Paris. Pag uwi ko'y wala ng boyfriend ko. Malaman ko lang kung sinong lumalandi kay Kate. Makakatikim siya sa akin. Pagsisisihan nilang lahat ang ginawa niyang pang-aagaw. Mariin pang pagbabanta nito at nagmarcha ng lumabas ng pinto. Yun bang boyfriend ni Attorney Crimson? Ang taray naman. Lubang nagustuhan niya doon sa babaeng yun. Sama ng ugali. Komento ng isang ginang sa tabi niya. Isa din siya sa nakahilerang nakaupong naghihintay para makibalita ng whereabout nito at nagpapanggap na isang kliyenteng may ikukonsulta. Ilang beses na rin siyang nagpabalik-balik dito gamit ang ibang pangalan. "Oo nga, hindi naman kagandahan. Kung umastay kala mo'y kung sino."
Dagdag din ng isang babae. Hindi rin po namin alam kung talaga bang girlfriend ni attorney yan. Marami naman po kasi mga babae nagpupunta rito. Sinasabing karelasyon daw nila si attorney. Kaya sanay na kami sa mga babaeng nagkakandara pa kay attorney Crimson. Ang gwapo naman kasi niya. Kwento pa ng isa. Mom, kailan po ba uuwi si Daddy? Pangungulit na naman ng mga anak niya ang nagpabalik sa realidad sa kanya. Mga tanong na hindi niya alam kung paanong pagtatakpan ng pagkawala ng ama ng mga ito. Maya't maya kong magtanong ang mga ito. Hindi ko pa alam anak, hindi pa kasi tapos ang trabaho ni Daddy sa malayo. Don't worry, uuwi din yun pag natapos. Wait na lang natin. Malumanay niyang saad sa panganay niya. Maging ang anak niyang babae, lagi ding hinahanap nito ang ama. Ngayon ano, hindi mo masagot ang mga anak mo. Bakit hindi mo sabihin sa kanilang nilayasan na kayo ng magaling nilang ama? Dahil tapos na ang kailangan niya sa'yo. Nalimas na niya mga kwarta mo. Mariing asik ng kanyang ina. Ma, please tama na. Hindi ko naman pwedeng sabihin ng kung ano na lang sa mga anak ko. Alam kong isang araw babalik sa amin si Kate at ayaw kong magsalita ng against sa ama nila. Mahal na mga anak ko ang ama nila. Pangangatwiran niya. Kung dati-rati, hindi na makalapit sila mama sa amin. Ngayon, sinasamantala nila ang pagkawala ni Kate. Nangungulit na naman sila ng tungkol sa pera. Wala na bang katapusan ng mga paghihirap ko? Una dito kila mama, pangalawa sa pagkawala ng aking asawa, at kung paano ko ipaliliwanag ang pagkawala ng ama nila sa aking mga anak, kung uuwi pa ba ito sa amin. Mama, kung kailangan po nyo ng pera, kay Lola na po kayo magsabi. Siya ang signatories ng lahat ng transaction regarding financial ng pera. Siya na po nag-handle. Wala na po akong control dyan. Saad ko, dahil yun ang pinag-usapan namin noon. Suggestion na rin ni Kate para hindi na daw ako ginigipit ng mga magulang ko. At bakit kami lalapit kay mama? Hindi ba't sa'yo dumadaan lahat ng transaction? Lahat ng income? Ang mga sales, di ba't nasa kontrol mo? Mariing sikmat na ni Papa. Alam kong hindi na siya binibigyan ni Lola. Lalo pa nang malaman nito nang dahil sa kanya, kaya nalagay ang buhay namin ng anak ko sa peligro. At naging matabang na rin ang pakikitungo ng asawa ko sa kanya na ikinalungkot niya. Para po maiwasan ng tulad ng ganitong pangyayari, tanging sweldo ko na lang natatanggap ko mula sa kumpanya ni Lola. Hindi din naman po kayo magugutom sa ipinapasok ko sa bank account nyo. Alam kong sobra-sobra pa iyon para sa inyo. Mahabang litanya ko, pero isang sampal na natikman ko sa kanya. Papa, tama na po. Hindi ko na kayo mabibigyan pa ng labis sa ipinapasok sa account nyo. Kung gusto nyo magkaroon ng madaming pera, pagtrabahuhan daw po nyo, sabi ni Lola. Mariing wika ko na. Kung nandito lang ang asawa ko, hindi yun papayag na sasaktan nila ako. Mommy! Iyak ng mga anak ko nang makita nila akong sinampal ng lolo nila. Maigpit din nila akong niyakap. Gusto kong humingi ng tulong kila Carlos pero hindi ko naman hawak ang cellphone ko. Natatakot na ako sa maaari nilang gawin sa amin ng mga anak ko. Nagiging bayolente na sila ng dahil sa pera. Please, Papa, umalis na kayo. Natatakot na mga anak ko. Umiiyak kong pakiusap sa kanila. Maging si Kenneth, mataling na ang mga matang tinitingnan ng kanyang lolo. Kuyom din ang maliliit nitong kamao. Ano pang ipagmamalaki mo ngayon? Ang barumbadong ama ng mga anak mo na iniwan kayong parang basura matapos malimas ang perang pinaghirapan mo? Wala nang lalaki pinagmamalaki mo. Baka nga dinukot at pinatay na yun ng mga nasagasaan niya. Masyado kasing mayabang na akala mo'y kung sino. Tungayaw pa niya. Hindi man lang niya isinalang-alang nakaharap ang aking mga anak at baka naapektuhan na ang murang isip nila sa mga pinagsasabi nila. Uncle Tito Carlos, mariing wika ng aking anak at kumalas sa pagkakayakap sa leeg ko. Mabilis siyang tumakbo palabas ng pinto. Hindi ko na nagawang tawagin siya sa bilis ng pangyayari dahil hindi ko inaasahan na gagawin niya iyon. Sa edad na 5 taon, alam kong alam na niya nangyayari sa amin. Laging sinasabi ng daddy niya sa kanya na siya magtatanggol at magpoprotekta sa amin ng kapatid niyang babae. Kaya dapat daw maging matapang at matatag siya. Kailangan matuto siya kung paano kami proteksyonan.